Handa ka na bang baguhin ang takbo ng iyong buhay bago pa lumipas ang panahon? Marami sa atin ang abala sa araw-araw na kayod pero nakakalimutang mag-ipon ng tamang diskarte para sa ating pagtanda. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 mahahalagang aral na magsisilbing gabay mo sa pera, kalusugan at tamang mindset na swak sa buhay nating mga Pilipino. Huwag kang kukurap at siguraduhing tapusin ang video na ito hanggang sa huli. Dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakaimportanteng impormasyon at aral na magbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan at kapayapaan sa buhay. Kaya tara na ka-tips, simulan na natin ang iyong transformation. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1, ang sining ng delayed gratification at disiplina sa pera. Sa panahon ngayon na sobrang bilis ng lahat dahil sa social media, napakahirap labanan ng tukso na makisabay sa uso, lalo na pagdating sa material na bagay. Ang sining ng delayed gratification ay hindi naman tungkol sa pagkakait sa sarili mo ng mga gusto mo, kundi ang pagpili sa mas malaking reward sa future kaysa sa panandaliang saya ngayon. Marami sa ating mga ka-tips ang nahuhulog sa trap ng instant gratification kung saan kapag may nakitang sale sa Orange app o Blue app, ay pindot agad ng checkout kahit hindi naman kailangan. Ang unang step dito ay ang pag-intindi na ang bawat 100 pesos na gagastusin mo sa bagay na hindi mo naman kailangan ay ninanakaw mo sa future self mo na sana ay nag-e-enjoy na sa passive income. Isipin mo na lang na ang disiplina sa pera ay parang pagtatanim ng puno kung saan kailangan mong tiisin ang init ng araw sa pagdidilig ngayon para pagdating ng panahon ay may masisilungan ka at may mapipitas na bunga. Imbes na mauna ang porma, dapat nating unahin ang pagbuo ng matibay na pundasyon dahil ang tunay na flex ay hindi ang bagong gadget kundi ang peace of mind na alam mong may pera ka sa bangko anuman ang mangyari. Isa sa pinaka-solid na paraan para ma-practice ang disiplina ay ang pag-utilize sa mga government savings programs gaya ng Pag-ibig MP2 at SSSW-ISP+. Nasubok na nating mga Pilipino. Ang MP2 ay isang 5-year voluntary savings program na tax-free at madalas ay mas mataas ang dividends kaysa sa mga regular savings account sa bangko. Kaya naman perfect ito para sa mga long-term goals. Huwag mong isipin na kailangan mo ng malaking halaga para magsimula dahil sa halagang 500 pesos monthly ay pwede ka nang mag-open at unti-unting palaguin ang pera mo. Ang maganda rito ay forced savings siya dahil kapag nailagay mo na doon ang pera mo, hindi mo na ito basta-basta magagalaw para lang sa luho kaya siguradong safe ang savings mo. Sa loob ng 5 years, magugulat ka na lang na ang maliit na hinuhulog mo buwan-buwan ay lumaki na dahil sa compound interest na isa sa pinaka-powerful na tool para sa ating mga small investors. Isama mo pa ang SSSW-ISP Plus na dagdag protection din sa iyong retirement para pagtanda mo ay hindi ka aasa sa mga anak mo kundi ikaw pa ang magbibigay sa kanila. Para naman sa ating daily habits, napaka-effective ng tinatawag nating 24-hour rule bago mag-add to cart o bumili ng anumang bagay na hindi basic necessity. Kapag may nakita kang item na gustong-gusto mong bilhin, pilitin mong maghintay ng 24 hours o hanggang 3 days bago mo tuluyang bayaran dahil madalas ay bugso lang ito ng damdamin o dahil sa hype. Sa loob ng panahong iyon, itanong mo sa sarili mo kung kailangan mo ba talaga ito o gusto mo lang dahil nakita mong suot ng iba o dahil nakasale lang siya. Maraming beses na pagkatapos ng isang araw ay mararamdaman mo na hindi mo na pala siya ganoon kagusto at doon mo maisave ang pera mo na pwedeng ipangbayad sa bills o dagdag sa investment. Isipin mo rin ang working hours value ng item kung saan kukwentahin mo kung ilang oras o araw kang nagtrabaho para lang mabili ang isang bagay na nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Kapag nakita mo na kailangan mong mag-duty ng 3 days para lang sa isang pares ng sapatos, mas madali mong matatanggihan ang tukso dahil alam mong hindi sulit ang pagod mo sa bagay na iyon. Hindi rin natin maitatangi na ang lifestyle inflation ay isa sa pinakamalaking kalaban ng pag-unlad lalo na kapag tumataas na ang ating sahod o kita sa rakaset.
Ang karaniwang mindset kasi nating mga Pinoy ay kapag lumaki ang income ay dapat lumaki rin ang gastos gaya ng paglipat sa mas mahal na kondo o madalas na pagkain sa labas. Pero ang tamang diskarte ay panatilihin ang simpleng pamumuhay kahit dumodoble na ang kinikita mo para ang extra money ay mapunta lahat sa pagbuo ng iyong first 100,000 pesos. Ang unang 100,000 pesos ang sinasabing pinakamahirap ipunin dahil dito sinusubok ang iyong pasensya at karakter, pero kapag nalagpasan mo ito ay mas bibilis na ang paglago ng pera mo dahil sa momentum. Iwasan ang habit na deserve ko to mindset pagkatapos ng isang stressful na week sa trabaho kung ang kapalit naman nito ay butas na bulsa sa susunod na buwan. Pwede ka namang mag-celebrate sa mas murang paraan gaya ng homemade na dinner o movie night sa bahay kasama ang pamilya na hindi kailangang gumastos ng libo-libo sa mall. Bilang actionable guide, simulan mo na ngayong araw ang pag-track ng bawat piso na lumalabas sa bulsa mo gamit ang isang simple notebook o mobile may app. Ang pagiging aware sa iyong cash flow ang magbibigay sa iyo ng control para malaman kung saan napupunta ang pera mo na madalas ay sa mga leaks gaya ng daily milk tea o only subscriptions na hindi naman nagagamit. Maglaan ka ng fixed amount para sa savings mo bago ka pa gumastos para sa mga needs mo dahil ang formula dapat ay income minus savings equals expenses at hindi ang kabaligtaran. Kung kaya mong itabi ang 20% ng iyong sahod bawat buwan, gawin mo itong non-negotiable na parang kuryente o tubig na kailangang bayaran sa sarili mo. Tandaan mo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng gamit na pinapakita mo sa social media kundi sa kalayaan mong piliin ang gusto mong gawin sa buhay dahil hindi ka naalipin ng utang. Ang pag-aaral ng disiplina sa pera habang bata pa ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili para pagdating ng panahon ay ikaw naman ang mag-e-enjoy sa bunga ng iyong pagtitiis. Aral 2. Ang katawan ay puhunan at ang halaga ng kalusugan. Sa gitna ng ating pagpupursige na kumita ng pera at maging successful sa buhay, madalas nating nakakalimutan na ang ating katawan ang pinakaimportanteng asset na meron tayo. Marami sa ating mga katips ang kayang magtrabaho ng 12 hanggang 16 hours sa isang araw pero nakakalimot na bigyan ng tamang pahinga ang sarili. Isipin mo na lang na ang katawan mo ay parang isang sasakyan na ginagamit mo sa pamasada araw-araw. Kapag hindi mo ito nilalagyan ng tamang langis o hindi mo dinadala sa maintenance, darating ang araw na bigla na lang itong ititirik sa gitna ng daan. Ang masakit pa rito, sa huli ay baka lahat ng naipon mong pera mula sa pagpapakapagod ay mapunta lang lahat sa pambayad ng hospital bills at gamot. Ang tunay na yaman ay hindi lang makikita sa laki ng balanse mo sa bangko, kundi sa kakayahan mong i-enjoy ang buhay dahil malakas at masigla ang iyong pangangatawan. Kaya bago pa mahuli ang lahat, dapat nating ituring ang health bilang isang seryosong investment na kailangang pondohan ng oras, disiplina at tamang desisyon bago tayo tuluyang tumanda. Isa sa mga pinaka-practical na step na dapat mong gawin ay ang pagkuha ng HMO o health insurance habang ikaw ay bata at malakas pa dahil ito ang iyong magiging shield sa oras ng emergency. Sa ating kultura, madalas tayong umaasa sa tulong ng kamag-anak o sa pangungutang kapag may nagkakasakit. Pero ang mindset na ito ay delikado at pwedeng magpabagsak sa financial stability ng buong pamilya. Ang pagkakaroon ng insurance ay hindi gastos kundi isang paraan para protektahan ang iyong mga naipon na investment gaya ng MP2 o mga business mo. Isipin mo na lang na sa halagang 1,000 to 2,000 pesos na premium buwan-buwan, maiiwasan mong ma-zero ang savings mo kapag kailanganin ang biglaang operasyon o confinement. Huwag mong hintayin na magkaroon ka muna ng nararamdaman bago ka kumuha ng coverage dahil mas mahal at mas mahirap nang ma-approve kapag may pre-existing condition ka na. Ang pagiging handa sa aspetong medical ay isang senyales ng pagiging matalinong adult na ayaw maging pabigat sa iba at gustong protektahan ang sariling kinabukasan. Pagdating naman sa pang-araw-araw na habit, ang sapat na tulog ang pinakamura at pinaka-effective na paraan para manatiling matalas ang isip at malakas ang resistensya. Marami sa atin ang proud pa na sasabihin na 4 hours lang ang tulog dahil sa dami ng ginagawa. Pero ang totoo ay ninanakawan mo ang iyong brain at heart ng pagkakataon na mag-repair at mag-recharge.
Ang 7 to 8 hours of sleep challenge ay hindi lang para sa mga bata. Ito ay kailangan ng bawat working professional para maiwasan ang burnout at mga malalang sakit gaya ng hypertension o heart disease sa future. Kapag kulang ka sa tulog, mas mabilis kang maging iritable, mas mahirap mag-focus sa trabaho, at mas madali kang magkamali sa mga financial decisions mo. Subukan mong iset ang iyong alarm hindi lang para sa paggising, kundi pati na rin sa tamang oras ng pagtulog para masanay ang iyong internal clock. Isipin mo na ang bawat oras ng mahimbing na tulog ay dagdag na investment sa iyong longevity para mas matagal mo pang makasama ang iyong mga mahal sa buhay. Dapat din nating bantayan ang mga bagay na pinapasok natin sa ating katawan, lalo na ang asukal na tinuturing na tahimik na kalaban ng karamihan sa mga Pilipino. Napaka-common sa atin ang uminom ng soft drinks sa bawat kainan o mag-milk tea tuwing hapon bilang reward. Pero ang sobrang sugar ang pangunahing sanhi ng diabetes at obesity na mahirap gamutin pagtanda. Ang praktikal na diskarte rito ay ang dahan-dahang pagbawas sa mga matatamis na kakanin at processed drinks sa pamamagitan ng pagpili sa tubig bilang default na inumin. Hindi mo kailangang biglaang itigil ang lahat. Pero ang pagpili sa less sugar o pag-iwas sa extra rice sa karinderya ay malaking tulong na sa iyong long-term health. Isama mo na rin ang kaunting physical activity kahit sa gitna ng busy schedule gaya ng paglalakad pa uwi kung malapit lang o paggamit ng hagdan imbes na elevator sa opisina. Ang pagiging active ay hindi nangangailangan ng mamahaling gym membership. Ang mahalaga ay gumagalaw ang iyong muscles at pinagpapawisan ka para mailabas ang toxin sa katawan. Panghuli, huwag nating kalimutan ang ating mental health na madalas ay nababalewala sa gitna ng ingay at pressure ng social media at trabaho. Ang pag-amin na ikaw ay pagod o stressed ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng self-awareness na kailangan mo ng break para hindi ka tuluyang mabasag. Sa mundo nating mga ka-tips kung saan lagi tayong nakamonitor sa success ng iba, madali tayong makaramdam ng inggit o anxiety na nagre-resulta sa mental fatigue. Matuto tayong lumayo muna sa screen, mag-disconnect sa internet kahit sa loob ng 30 minutes bawat gabi at mag-focus sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Ang pagkakaroon ng peace of mind ay kasing halaga ng pagkakaroon ng malusog na puso dahil kapag maayos ang iyong pag-iisip, mas maganda ang iyong pananaw sa buhay at mas madali kang makakahanap ng solusyon sa mga problema. Tandaan mo na ang katawan mo ay ang tanging lugar na titirhan mo habang buhay. Kaya siguraduhin mong ginagawa mo ang lahat para manatili itong maayos, malakas at masaya hanggang sa iyong pagtanda. Aral 3. Skill Stacking Career Growth at Pagiging Future-Proof. Sa mabilis na pagbabago ng mundo ngayon, hindi na sapat na mayroon ka lang isang skill o diploma para masabing secured na ang iyong kinabukasan. Ang konsepto ng skill stacking ay ang pag-combine ng iba't ibang magkakaugnay na kakayahan para maging mas mahalaga ka sa mata ng mga employer o kliyente. Halimbawa, kung ikaw ay isang magaling na writer at dinagdagan mo ito ng kaalaman sa AI tools at digital marketing, mas malaki ang chance mong makakuha ng high-paying jobs kaysa sa isang writer lang. Marami sa ating mga ka-tips ang nananatili sa iisang posisyon sa loob ng maraming taon dahil natatakot silang subukan ang mga bagong technology o lumabas sa kanilang comfort zone. Pero ang totoo, ang pinakamalaking risk sa panahon ngayon ay ang hindi pag-aaral ng mga bagong bagay habang ang mundo ay mabilis na nagmo-move forward. Ang layunin natin ay hindi lang maging employee, kundi maging isang high-value professional na mahirap palitan dahil sa rami ng alam mong diskarte at tools na kayang magpabilis ng trabaho. Napakahalaga na matutunan nating gamitin ang artificial intelligence at iba pang digital tools bilang katuwang sa ating career growth imbes na katakutan ito. Ang mga trabahong paulit-ulit o routine-based ay unti-unti nang pinapalitan ng automation. Kaya dapat tayong mag-focus sa mga skills na nangangailangan ng human creativity at critical thinking. Kung ikaw ay nasa 8 to 5 job, gamitin mo ang iyong free time sa gabi o weekends para mag-enroll sa mga online courses tungkol sa data analysis, graphic design o project management. Isipin mo na ang bawat bagong skill na natututunan mo ay parang dagdag na armas sa iyong arsenal na magagamit mo para humingi ng promotion o kaya ay makakuha ng side hustle.
Ang kagandahan sa digital age ay halos lahat ng impormasyon ay nasa internet na. Kailangan mo lang ng disiplina na piliin ang pag-aaral kaysa sa walang kwentong pag-scroll sa social media. Sa pamamagitan ng pagiging lifelong learner, sinisiguro mong laging may puwang para sa iyo sa market kahit gaano pa katindi ang kompetisyon. Bahagi rin ng paglago sa career ang sining ng pagpili kung saan mo ibubuhos ang iyong oras at energy sa pamamagitan ng pag-intindi sa power of no. Madalas tayong mga Pilipino ay mahiyain tumanggi sa mga extra tasks o projects dahil ayaw nating mapahiya o masabihang hindi cooperative. Pero ito ang madalas na dahilan ng burnout. Kapag tinanggap mo ang lahat ng opportunity na dumarating, kahit hindi naman ito align sa long-term goals mo, nawawalan ka ng focus sa mga bagay na tunay na magpapalaki ng iyong income at value. Ang pagtanggi sa mga low-value tasks ay nagbibigay sa iyo ng space para makapag-focus sa deep work at sa mga high-impact projects na talagang mapapansin ng management. Dapat kang maging mapili sa mga racket o oportunidad at laging itanong sa sarili mo kung ang gagawin mo ba ay makakatulong sa iyong growth o magbibigay lang ng panandaliang pera pero ubos naman ang iyong oras. Ang mga successful na tao ay hindi dahil ginagawa nila ang lahat, kundi dahil ginagawa nila ang tamang bagay sa tamang panahon. Ang pagbuo ng network o koneksyon ay isa ring aspeto na dapat mong pagtuunan ng pansin habang ikaw ay bata pa dahil ang iyong network ay katumbas ng iyong net worth. Hindi ito tungkol sa palakasan o nepotismo, kundi tungkol sa pagbuo ng genuine na relasyon sa mga tao na mas magaling at mas matagumpay kaysa sa iyo. Marami sa ating mga katips ang nahihiyang lumapit sa mga mentors o sumali sa mga professional groups dahil sa takot na ma-judge o dahil sa hiya. Pero ang totoo, karamihan sa mga successful na tao ay handang tumulong at mag-share ng kanilang kaalaman kung makikita nilang ikaw ay determinado at masipag matuto. Subukan mong maging active sa mga industry events o mag-reach out sa LinkedIn para makipag-usap sa mga leaders sa field mo kahit sa pamamagitan lang ng virtual coffee chat. Ang mga oportunidad ay madalas na dumarating hindi dahil sa kung ano ang alam mo, kundi dahil sa kung sino ang nakakakilala sa galing at integridad mo sa trabaho. Panghuli, huwag mong kalilimutan na ang communication skills at public speaking ang isa sa pinakamahalagang skills na kailangan mo kahit anong industry ang piliin mo. Kahit ikaw ang pinakamagaling na programmer o accountant, kung hindi mo kayang ipaliwanag ang iyong mga ideya o i-present ang iyong worth sa harap ng maraming tao, mahihirapan kang umakyat sa corporate ladder. Ang kakayahang magsalita ng malinaw, mag-negotiate ng iyong sahod, at magbenta ng iyong sariling brand ay magbibigay sa iyo ng edge na hindi kayang ibigay ng kahit anong technical certification. Maging praktikal at simulan ito sa pamamagitan ng pag-volunteer sa mga presentations o kaya ay pag-practice ng pagsasalita sa harap ng salamin bawat umaga. Ang pagiging komportable sa pagsasalita at pakikipag-ugnayan sa iba ay magbubukas ng maraming pinto na hindi mo inakalang posible para sa iyo. Tandaan mo na ang career growth ay hindi isang sprint kundi isang marathon, kaya dapat ay lagi kang handa, laging nag-a-upgrade at laging bukas sa mga bagong hamon na darating bago ka tuluyang tumanda. Aral 4. Ang mga relasyon at paglalagay ng boundaries. Sa paglalakbay natin patungo sa pagtanda, isa sa pinakamahalagang aral na dapat nating matutunan ay ang pagpili sa mga taong mananatili sa ating buhay at ang pagtatakda ng hangganan o boundaries. Marami sa ating mga katips ang lumaking may mindset na kailangang laging yes sa lahat ng hiling ng pamilya at kaibigan dahil sa takot na matawag na madamot o walang utang na loob. Pero ang totoo, ang pag-aalaga sa sarili mong kapayapaan at kinabukasan ay hindi pagiging selfish kundi isang responsibilidad. Kung hindi mo matututunang maglagay ng linya sa kung hanggang saan lang ang kaya mong ibigay, mapapansin mo na lang na tuyong-tuyo ka na at wala nang natira para sa sarili mong pangarap. Ang pagkakaroon ng maayos na relasyon ay hindi nasusukat sa dami ng iyong kakilala sa Facebook o followers sa social media, kundi sa kalidad ng koneksyon mo sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyong pagkatao at hindi lang sa kung ano ang maaari nilang makuha sa iyo. Napakahalaga lalo na para sa ating mga Pinoy
Napag-usapan ang boundaries pagdating sa pagiging breadwinner ng pamilya para hindi ito maging sanhi ng burnout. Ang pagtulong sa mga magulang at kapatid ay isang magandang katangian, pero kailangang malinaw kung hanggang saan ang tulong na kaya mong ibigay nang hindi mo isinasakripisyo ang iyong sariling retirement fund or emergency fund. Isipin mo na lang na kung uubusin mo ang lahat ng sahod mo sa pagsuporta sa kanila ngayon nang walang naitatabi para sa sarili mo, darating ang araw na ikaw naman ang magiging pabigat sa susunod na henerasyon dahil wala kang naipon. Ang practical na paraan ay ang magtakda ng fixed amount o percentage ng iyong income na ilalaan para sa pamilya at panindigan ito kahit anong mangyari. Ang pag-e-explain ng maayos sa iyong mga mahal sa buhay tungkol sa iyong financial goals ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal dahil sinisiguro mong magiging stable ka para mas matagal mo silang matulungan sa tamang paraan. Dapat din nating matutunang i-audit ang ating circle o ang grupo ng mga kaibigang madalas nating kasama dahil malaki ang impluensya nila sa ating mindset at tagumpay. Sinasabi nga na ikaw ang average ng 5 people na madalas mong nakakasama, kaya kung ang mga kasama mo ay laging negatibo o walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera sa bisyo, malaki ang chance na maging ganoon ka rin. Ang pag-audit ng barkada ay hindi nangangahulugan ng pagiging matapobre, kundi ang pagpili na ilaan ang iyong limitadong oras sa mga taong may pangarap at positibong pananaw sa buhay. Humanap ka ng mga kaibigan na hindi lang nandyan sa inuman o galaan, kundi yung mga taong kaya kang pagsabihan kapag mali na ang ginagawa mo at handang sumuporta sa iyong pag-unlad. Habang tumatanda tayo, marirealize mo na mas masarap magkaroon ng small circle ng mga totoo at high-quality friends kaysa sa isang malaking grupo na wala namang lalim ang samahan. Isang mahalagang investment din sa mga relasyon ay ang pagpili sa paggastos para sa experiences kaysa sa mga material na bagay kasama ang mga mahal sa buhay. Ang bagong sapatos o gadget ay maluluma at mawawala sa uso sa loob ng ilang buwan, pero ang memories ng isang out-of-town trip kasama ang iyong mga magulang o partner ay mananatili sa iyong isipan habang buhay. Habang bata pa tayo at malakas pa ang ating mga magulang, unahin nating ibigay sa kanila ang oras at atensyon na hindi nabibili ng pera gaya ng simpleng pagkain sa labas o pamamasyal sa parke. Ang mga simpleng sandaling ito ang magbibigay sa iyo ng contentment at saya na hindi kayang tapatan ng anumang mamahaling kagamitan. Huwag nating hintaying mawala ang pagkakataon bago natin ma-realize na ang tunay na yaman ay nasa mga kwentuhan at tawanan kasama ang mga taong mahalaga sa atin. Panghuli, ang pagpili sa tamang partner sa buhay o mapapangasawa ang isa sa pinakamalaking financial at emotional decision na gagawin mo bago ka tumanda. Ang maling partner ay pwedeng maging sanhi ng iyong pagbagsak sa pera at mental health, habang ang tamang partner naman ang magsisilbing multiplier ng iyong tagumpay. Siguraduhin na ang pipiliin mong makakasama ay may parehong value system pagdating sa pera, pamilya at pangarap para hindi kayo laging nag-aaway sa bawat desisyon. Huwag magmadali sa pagpasok sa seryosong commitment dahil lang sa pressure ng society o dahil nakikita mong nagpapakasal na ang lahat ng batchmates mo. Ang pagkakaroon ng maayos at suportadong partner ay magbibigay sa iyo ng peace of mind na kailangan mo para makapag-focus sa pag-abot ng iyong full potential bilang isang tao. Tandaan mo ka-tips, ang mga relasyon ay dapat nagbibigay sa iyo ng lakas at hindi nagiging pabigat sa iyong paglalakbay patungo sa magandang kinabukasan. Aral 5, ang tamang mindset at pagyakap sa katahimikan ng loob. Sa huling aral na ito bago tayo tumanda, dapat nating maunawaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa rami ng ari-arian, kundi sa kalidad ng iyong pag-iisip at sa kapayapaang nararamdaman mo sa iyong puso. Marami sa ating mga ka-tips ang masyadong nakafocus sa hustle culture, kung saan bawal mapagod at kailangang laging may ginagawa para masabing productive. Pero ang totoo, ang pag-unlad ay hindi palaging tungkol sa malalaking hakbang, kundi sa maliliit at consistent na pagbabago na ginagawa mo araw-araw. Gamitin natin ang konsepto ng Kaizen o ang unti-unting pag-improve ng kahit 1% lang bawat araw sa iyong ugali, trabaho o pakikitungo sa kapwa. Kapag naging habit mo ang patuloy na paglago sa aspetong spiritual at mental, magugulat ka na lang na mas magiging malinaw ang iyong mga desisyon
at mas madali mong mahaharap ang anumang hamon na ibabato ng buhay sa iyo. Napakahalaga rin na matutunan natin ang sining ng pag-focus sa mga bagay na nasa loob lamang ng ating kontrol o ang tinatawag nating circle of control. Sa bawat araw na nararanasan nating mga Pilipino, ang tindi ng traffic, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, o ang toxic na environment sa trabaho, madali tayong mabuwisit at maubos ang energy sa pagrereklamo. Pero kung titingnan mo ng mabuti, wala tayong magagawa sa traffic pero may control tayo sa kung anong papakinggan nating podcast habang nasa biyahe para matuto. Imbes na ubusin ang oras sa pagkagalit sa mga bagay na hindi mo naman mababago, ibuhos mo ang iyong lakas sa kung paano mo mapapaganda ang iyong sariling diskarte at reaksyon. Ang pagpili na maging kalmado sa gitna ng gulo ay isang superpower na magliligtas sa iyo sa stress at magbibigay sa iyo ng edge para maging mas effective na tao habang ikaw ay nagkakaedad. Isang praktikal na paraan para mapanatili ang positibong pananaw ay ang paggawa ng gratitude journal o ang simpleng paglilista ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo bago matulog. Sa mundo nating mga katips na puno ng kompetisyon sa social media, madali nating makita ang kulang sa atin habang nakatingin sa sobra ng iba. Ang pagpapractice ng pasasalamat ay nagbabago ng iyong focus mula sa mga bagay na wala ka patungo sa mga biyayang narito na sa harap mo gaya ng masarap na ulam, maayos na kalusugan o simpleng tawad ng iyong anak. Ang habit na ito ay hindi lang pampalakas ng loob, kundi napatunayan na rin ng siyensya na nakakatulong sa pagbaba ng anxiety at pagpapaganda ng kalidad ng iyong tulog. Kapag natuto kang maging kontento at mapagpasalamat sa maliliit na bagay, mas magiging handa ka na tanggapin ang mas malalaking blessing na darating sa iyong buhay ng may tamang pagpapakumbaba. Dapat din nating baguhin ang ating pananaw tungkol sa pagtanda, lalo na ang lumang mindset na ang mga anak ang magsisilbing retirement plan ng mga magulang. Bilang mga modernong Pinoy, responsibilidad nating paghandaan ang ating sariling future para pagdating ng panahon ay hindi tayo maging pabigat sa susunod na henerasyon. Ang pag-aayos ng iyong investments, insurance, at passive income habang malakas ka pa ay ang pinakamataas na forma ng pagmamahal sa iyong pamilya dahil binibigyan mo sila ng kalayaang mabuhay ng sarili nila. Huwag nating i-pressure ang ating mga anak na bayaran ang mga sakripisyong ginawa natin para sa kanila. Sa halip ay hayaan nating maging legacy natin ang isang pamilyang binuo sa pundasyon ng financial independence. Ang paghahanda para sa retirement ay hindi pag-amin na matanda ka na, kundi isang matalinong pagpaplano para masiguro na ang iyong golden years ay magiging payapa at puno ng katuwaan. Panghuli, itanong mo sa sarili mo kung anong klaseng legacy ang gusto mong iwanan sa mundong ito kapag wala ka na. Ang pag-unlad ng iyong spiritual life at ang pagkakaroon ng malalim na layunin o purpose ang magsisilbing kompas mo sa bawat desisyong gagawin mo bago ka tuluyang tumanda. Hindi sapat na yumaman ka lang, mas mahalaga na ang yaman mo ay nagamit mo para makatulong sa iba at makapagbigay ng inspirasyon sa iyong komunidad. Maging mabuting halimbawa sa iyong mga kaibigan at kapamilya sa pamamagitan ng pagpapakita ng integridad, kabutihang loob, at tamang ugali o gintong ugali sa lahat ng pagkakataon. Tandaan mo katips, ang buhay ay hindi isang pabalat bunga lang, kundi isang pagkakataon para maging liwanag sa iba. Sa huli, ang pinakamahalagang baon natin sa pagtanda ay ang kaalaman na ginawa natin ang lahat para maging mas mabuting bersyon ng ating sarili at nakapag-iwan tayo ng magandang marka sa puso ng mga taong nakasalamuhan natin. Bilang pagtatapos, ang ating paglalakbay patungo sa pagtanda ay hindi dapat katakutan, kundi dapat nating paghandaan ng may sapat na talino at diskarte. Tandaan ninyo mga katips na ang susi sa isang magandang kinabukasan ay ang balanse sa pagitan ng pag-iipon, ng yaman at pag-aalaga sa sariling katawan at kaisipan. Ang pag-practice ng delayed gratification, pag-invest sa tamang skills, at pagbuo ng matibay na boundaries sa mga relasyon ay ang mga pundasyong magliligtas sa iyo sa hirap. Huwag nating hayaang lumipas ang mga taon na puro pagsisisi lang ang maiiwan sa atin. Ngayon ang tamang panahon para ayusin ang iyong finances, protektahan ang iyong kalusugan, at patatagin ang iyong gintong ugali.
Gamitin ang mga natutunang aral na ito para maging inspirasyon ka sa iyong pamilya at komunidad. Laging itanim sa isip na ang tunay na tagumpay ay ang pagtanda ng may sapat na pera, malakas na pangangatawan at higit sa lahat, kapayapaan ng loob. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating tips sa buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat! Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.